Punyetang naka-e-bike to. Parang harang, oh. Perwisyo talaga kayo sa daan. Teka nga. Hoy! Ano ho yun? Anong ano ho yun? Binalot na ba ng taba yung tenga mo? Kaya di mo na rin sinabi ko? Ang sabi ko, napakabagal mo, napakabagal ng e-bike mo. Pasensya ka na kasi medyo luma na kasi tong e-bike ko eh. Kaya siguro medyo humihina na yung tulak niya. Hoy taba, Choy. Kaya mabagal yung e-bike mo kasi mataba ka. Sipin mo, lumang e-bike na nga, kalawangin na nga, magbubuhat pa ng aling mataba. Sobra ka naman. Hindi ako sobra. Kayong mga naka-e-bike. Feeling nyo hari kayo ng kalsada? Mga perwisyo naman kayo. Ito isipin nyo ang kakapal nyo magpaharang-harang sa kalsada, wala naman kayong mga lisensya. Tapos kung magsiesta, kala mo hari ng kalsada. Pasensya ka na. Sige na, mauna ka na. Hindi! Kailangan mo muna itanim sa kokote mo na dapat pag nasadaan ka, gamitin mo yung utak mo, taba. Naka-e-bike ka na nga lang ng pipitsugin, paharang-harang ka pa. Ano ba kasi ginagawa mo? Ba't nasalansangan ka, taba? Bumili na ako ng leche plan. May bisita kasi yung anak ko. Leche? Leche kayo! Malamang parehas kayo lumba-lumba ng anak mo. Isipin nyo, puro pagkain na sa isip nyo. Malamang lahat kayo sa bahay nyo, mga baboy kayo. Tumigil ka na! Sumusobra ka na! Mas sobra ka! Sobra ka sa timbang. Dahil sa sobrang taba mo, maasim na yung singaw ng katawan mo. Bastos ka! Wala akong pake, taba! Taba, taba, taba! Taba, taba, taba! Taba! Buisit! Chay, para sa'yo. Salamat. Teka, parang na-late ka. Pasensya ka na. Alam mo, sa totoo lang, nahiya na ako. Kasi, naliligaw pa lang ako. Late na ako. Ba't ka kasi na-late? Actually, I don't wanna drug. Pero may tinulungan ako dun na alis sa daan. Ha? Anong alis sa daan? Ganto kasi. Kanina, may nakita akong ali. Nakita ko. Nahirapan siya sa e-bike niya. Nasira e-bike niya kasi medyo luma na. Kaya ayun. Inayos ko. Wala Di ko matiis. Wow. Bait naman ang manliligaw ko. Ako ba? Di naman. Parang ano lang kasi. Parang hindi kaya ng puso ko may nakikitang nahihirapan. Parang hindi ko kaya ipagdamot yung tulong ko. Alam mo, pinapabilib mo ako sa kabaitan mo. Ewan, mabait bang tawag sa ganun? Para lang naman sa akin, ginawa ko lang yung tama. Alam mo, wala na akong masabi. Malapit na kitang sagutin. Pero syempre, kailangan mo muna makilala mami ko. Oh, yeah. Nasaan na ba yung mami mo? Yung magiging future mami ko. Siguro, ganda-ganda niya. At mabait. Oo naman, maganda si mama tsaka mabait. Alam mo ba, nung nalaman ni mama may bisita ako, bumili pa siya ng pagkain para sa bisita ko. Oo nga. Mabait nga si mama. I mean, mama mo. Oo naman, at sure ako magugustuhan ka nun. Well, I'm rooting for that. Oo, andyan na pala si mami. Ikaw? Oh, mami, kilala mo si Ong? Oo, kilala ko yan. Sige, explain mo. Ano pa hinihintay mo? Sabihin mo na! Chay. Siya yung tinutukoy ko na naka-e-bike. Oo, may e-bike kami. Ma,
Tinulungan ka pala ni Ong, kaya mo siya kilala? Hinulungan o ginawa ng kawalang hiyaan? Bakit, Mami? Ano nangyari? Ong, kala ko ba tinulungan mo si Mami? Hindi niya ako tinulungan at winalanghiya ako ng bastos na yan. Ang daming pinagsasabi sa akin at kung ano ng panlalait ang tinamo ko dyan. Kesyo luma daw yung e-bike natin, kalawangin, perwisyo. At mataba daw ako at maasim daw ang singaw ng katawan ko. Sinabi mo yun kay Mami? Oo. Pasensya na. Di ko kasi alam na siya yung mama mo. Sorry po, ma. Anong mama? Gusto mo pagsasampalin kita? Pagkatapos mo akong bastos at walang hiyain, tatawagin mo akong mama? Loko-loko ka ba? Anak, ganyan palang klaseng tao ang manliligaw mo? Akala ko hindi lang ganun kagwapo. Pangit naman pala. Ang ugali, katerno pa. Hindi ko alam, Mami. Pakita niya kasi sa akin, mabait siya eh. Pwes, hindi totoo lahat ng pinakita niya sa'yo. Tingnan mo, ako mismo nakakita ng pagiging walang kwenta niya. Palang, ako na nagsasabi sa'yo na hindi siyang lalaki para sa'yo dahil wala siyang respeto. Huwag naman po. Malinis naman po intensyon ko sa anak niyo. Chay, sana kahit ganong nangyari, sana sagutin mo pa din ako. Handa naman ako magbago. Oo, magbago ka. Tama yun. Pero sa ngayon, hindi kita sinasagot. Dahil hindi ka pala maayos na tao, lumabas yung tunay na ugali mo. Sayang, bala ko pa naman sana sagutin ka na. Pero nung nalaman ko yung ginawa mo kay Mama, di na lang pala. Wala eh. Bukod sa di mo nirespeto yung mami ko, nagsinungaling ka pa sa kwento mo. Ibig sabihin, tama si Mama. Hindi ikaw yung lalaking para sa akin. Dahil ayaw ko sa lalaking walang galang at sinungaling. Paano ko nga naman malalaman kung talagang mahal mo ko? Kung kahit sa simpleng bagay lang, di mo kaya magsabi ng totoo. Ano din ako maniniwala kung malinis ang intensyon mo? Kung sa sarili kong magulang madumi ang pinakita mo. Di na ba talagang mababago yung desisyon mo? Siyempre hindi na. Kahit sagutin ka pa niya, ngayon pa lang paghihiwalayin ko kayong dalawa. Dahil ayoko mapunta ang anak ko sa taong walang respeto kagaya mo. Isang taong walang ginawa kundi ang mangutya. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung nararamdaman mo sa anak ko, kung meron man. Dahil kung maging kayo man, ako ang una niyong makakalaban. Bakit? Hindi dahil sa hindi ko siya mahal o sinusuportahan. Ayoko lang siyang mapunta sa taong bastos at walang galang. At isa pa bata pa yung anak ko, marami pa akong pangarap para sa kanya. Ayokong masira yon dahil lang nagkamali siya ng taong pinili niya. Di ko sinasabing masama ka. Ang sa akin lang, dahil sa pinakita mong pangungutya at kasinungalingan kanina, hindi ko nakikita na ikaw ang tamang lalaki para sa kanya. Makakaalis ka na. Sinayang mo lang yung tiwala at pagkakataon na binigay ko. Bukod sa nilait-lait mo yung mami ko, pinaikot-ikot mo ko sa mga gawa-gawa mong kwento.